naman yung magiging kapalit nun once na i-sacrifice mo yung mga ganong bagay ba? Kasi gusto natin agad na very stable ang buhay natin, pero kailangan din nating isipin na hindi naman same yung value ng money sa bansa natin sa value sa money dito sa Canada. So parang kami, ang sacrifice namin, imbis na kumakain kami sa labas sa mga restaurants, nag-grocery na lang kami. Yung money na for restaurant is i-grocery na lang namin. Tapos nagluluto kami everyday. So very important yun na matuto din tayong magtipid. Simple living. Yun yung ituturo sa atin ng Canada. Ang problema kasi sa iba parang nauuna agad yung self-pity. Ay, ang kawawa ko naman ito, samantalang sa Pilipinas, may bahay ako, wala ako sa basement. Kami, nag-start kaming tumira sa basement. Pero, ano naman, napunta na kami sa main floor, kung saan-saan kayo, balibat-libat kami. Pero sa grasya ng Diyos, no, we get by everyday. Talagang prayers lang sa Lord. Kailangan din lakas ng loob. Kailangan kasi pag pumunta ka dito, decided ka, and at the same time, kapag decided ka, huwag kang susuko, di ba? Huwag kang susuko. Kasi pag dumating ka sa point na sumuko ka, tingin ka lang sa taas, tapos remind mo lang sa sarili mo, ano nga ba yung dahilan kung bakit pumunta ako dito sa Canada? Kasi kapag ang iniisip natin at tinitignan natin yung mga bagay na hindi magaganda, is talagang madi-discourage tayo. Tsaka, iwasan na rin natin yung pagiging reklamador. Talagang kailangan count your blessings always. Mas marami pa rin magagandang bagay ang pwedeng mangyari sa'yo dito, mas maraming opportunities, kaya dapat yun yung tignan natin, yung positive side. Huwag tayo nakikinig sa iba na, ay, ang mahal naman, ang laki naman ng taxes dyan, ang mahal ng renta, ang mahal ng groceries, pero lahat naman yun is nako-compensate naman yung way of living dito. Kumbaga, very safe, very clean, talagang lahat yun mararanasan nyo dito sa Canada. So, ayun lang yung pwede namin masabi about it. How about sa'yo, Jeremy, brother? Sa base sa experience mo ngayon, syempre, ikaw nyo nga, si Kay is a international student and then your status is open work permit. So, naging madali ba sa'yo o naging mahirap ba sa'yo makahanap ng trabaho sa open work permit? Sa yung sa experience ko, kasi ako nga nagkatrabaho, siya ang estudyante, hindi madali. Lalong-lalo na yung career ko na sa seaman, na as a waiter, parang hindi ko tawag doon, anong ibig sabihin nito? Hindi mo line? Ganun. Hindi ko line, parang hindi ko line. Kasi ang trabaho ko ngayon is nasa nursing home na ako as a dietary aid. So, nakakapanibago. Nakakapanibago. Tapos sa 3 years na nandito kami, ang napasok kong trabaho is almost 7 or 8. Kasi palipat-lipat ako kasi nag-start ako sa janitor, housekeeper, pizza maker, sa KFC, cashier, gano'n. Lahat tiniis ko para makuha ko yung experience na kung nasaan ako ngayon. Yes. So ngayon may full-time work na siya sa Niagara Long-Term Care. So yung mga gano'n, may benefits na kasama. So talagang mag-ipon lang ng experience. Tiis-tiis lang. So ayan mga kaibigan, yan mga kababayan, talagang may mga, actually hindi naman talaga lahat pero there's a reason why bakit kayo pinadala ng Panginoon dito siguro sa Canada kung makakapit kayo. Kasi lahat ng tao, hindi naman lahat ng pibiyayaan, kahit mag-apply ka, kahit gano'n pa kaganda ngayon record mo, hindi talaga para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. But anyway, aside of that, alam nyo ba, si Kay ay isa sa mga, sabi ko kanina, isa sa mga talagang mahusay, talagang artist talaga. Actually, si Kay, may band siya before sa Pilipinas. Tama ba, Kay? Yes. I have a band sa Pilipinas. Yeah, at isa sa mga na-interview ka sa Wishbus, di ba? Yes. Nagkaroon kami ng chance na mag-perform sa Wishbus. So, mayroon din kami mga events na tinutugtugan. But then, I had to leave. So, akala ko nung pumunta ako ng Canada, forever ko nang hindi may experience na kumanta ulit. But first, it started na nakilala ko yung mga ka-church meets namin ngayon from Jesus is Lord Church. So, isa akong praise and worship leader there sa St. Catherine's sa Grantham Avenue. Aside from that, because dun sa nakilala naming network ng mga people na tumulong sa amin, nakilala namin sila Kuya Jerry, ayan, yung sa Bangka, sila Kuya Maki. So we are very privileged, or I am very privileged to be part of Bangka Canada Productions kasi isa ako sa mga napili para
ma-continue ko yung or ma-pursue ko yung singing career ko dito. And 'di ba, sobrang privilege kasi dito pa sa Canada, hindi pa sa Pilipinas. So, noon. So, ayan mga kapatid, dating natin yung story ng mga dalawang magkasama, lovely couple. So, ngayon, so ikaw naman, Jeremy, ano naman masahe mo? Napaka-supportive mong husband para sa wife mo. So, that's good thing na binibigyan mo siya ng talagang time, open ka sa kanya. So, ano masahe mo naman sa nakikita mo sa ginagawa niya as an artist din? Ang sa akin lang naman, as long as masaya siya sa ginagawa niya, kasi talagang high school pa lang kami kumakanta na siya kasi we met in high school. So yeah, saka ipagpatuloy niya lang yun. Sabi ko, may pera o walang pera. So masaya ka sa ginagawa mo, yun talaga ang gusto mo. Saka sa pagkanta niya, nakakapagsupa siya kay God sa praise and worship niya. So yan, kumbaga sa amin is thankful na kami doon. That's Saka good. maging supportive sa Okay. That's good. Kita niya naman, napaka-supportive ng dalawang mag-couple na to. Maraming salamat at sana po napagbigay ito ng good vibes sa inyo at alaman